Medyo makulimlim ang panahon mga paps. Nandito tayo sa isang lugar kung saan meron tayong bibilhin na Toyota Altis 2004. So hintayin lang natin yung owner, pabalik na. Ayan, silipin natin. Tignan natin kung good find to. Kung goods to, all goods. Ilabas natin tong ating alaga, si Pulgoso. Dahil may titignan tayong unit dito. Masukin natin. Test drive tayo. Okay. So ito yung Altis. Medyo madilim. Hindi nagagamit. Yung madumi. Ito pa pala. Itong isang problema niya. Flat ang gulong. Flat yung isang gulong. Okay, so bombahan muna natin. Medyo flat siya. Actually flat talaga. Bombahan natin. So itong variant ng Altis na ito is 1.8G. Natanggal nga lang mga paps. Siyempre check natin yung possible bangga. Uy, ano yun? Lumaylay yung spoiler. So ito kagad nakita natin. Tapos all leather siya, top of the line noong year 2003. Pero 2004 acquired ito. Madumi lang, sobra. Ayan. Obvious na hindi nagagamit. Tapos flat yung gulong. Gana naman yung mga gauges lahat so far. Wood trim siya. Tapos tingnan natin yung mga upuan. Yan, normal yan talaga. Sakit na mga leather yan. Ayan, basta hindi lang punit na punit. Ito medyo punit na. Ito. Okay. So dito lang talaga, dito lang may punit. Ay, dito lang talaga may punit. Ito mga nabuksan na. I-check natin yung mga power windows kung gumagana. Dito tayo. Okay, gana. Doon naman. Okay, mangat. Doon naman. Okay, ito naman. Okay, mababa naman. Okay, ay dito. A few inches later. Gawa tayo ng deed of sale, ng acknowledgement receipt for safety. So kinuha na natin mga paps, punasan lang natin. Oo nga. Nasa natin at natambak siya. Hindi siya nagagamit. Tapos dito. Nasa natin. Ito kasi yun may tama. Ayan, punasan na rin natin to. Yan. Okay, medyo maalikabok. Okay. So ito siya. Nakatambak dun. Ayun, daming nakatambak na sasakyan. So hindi na nagagamit. Kaya binenta na. Yan lang. Sira yung spoiler. Tsaka to, di balibag. Ayan, okay na. Okay. All leather, 2003 Toyota Altis. Meron na rin dito ganito. Okay, nice. Lagi nating sinasabi pag bibili tayo ng sasakyan, check natin yung possible na bangga rito. So far ito wala naman akong makita. Battery bago pero dead. Ano ba to? Okay, so meron pa naman siyang brake fluid, oil, okay pa naman.
Pero ipi-PMS natin to, palitan natin lahat. Power steering. Okay. Wala na yata laman. Meron pa naman. Okay. Ano pa? Ito, tatransform na lang natin to, lilinisin natin yan. Yung mga gas, papabuga natin yung eco-elmer. Ito, meron ditong ano eh. Kung papansin ninyo, titingnan mo dito. Ito. Lukot. Bangga. Tigas eh. Bubong. Okay. May mga tama-tama. Normal yan kasi 2003 pa to eh. So, normal yung mga issue na yan. Okay. Wala namang, check natin yung likuran kung may bangga dito. Sabi dyan natin lagi tinitingnan yan, may bangga rito. So, tinignan ko na yan kanina, wala naman. Ayan. So ganyan pag bibili kayo ng sasakyan, check nyo may, especially the papers, pertinent documents. Okay, so ida-drive na to ni Neneng Tawad pa uwi sa bahay. Ano lang siya. Okay, yan na muna. Okay. Bakit to parang may cover? Hindi. Okay. Ganyan na siya. So lilinisin natin, pintura, PMS. Okay, rehistro. Yun na. Okay, so ito na yung Altis natin. Na-drive na ni Neneng Tawad. Kukunin ko lang yung sakyan natin doon. Convoy na tayo. Okay, yan na siya. Ayusin na natin, may panibagong project car tayo. Kunin na natin si Pulgoso. Okay. Ay, nakabili na naman tayo ng ating project car mga paps. Oras na ba? Time check. 4:20. Okay, good. Uwi na tayo. Okay, so uwi muna tayo mga paps. Binibenta yan 200,000. Altis one, top of the line, naka wood trim, all leather siya. Okay naman, decente siya. Yun nga lang, dahil natambak siya ng halos taon daw, flat pa nga kanina eh, binombahan natin. Tapos ano pa ba, ang issue lang niya, yung switch ng digital climate control nagluloko, minsan okay, minsan hindi. So yun yung mga gagawin natin. Pangalawa, may punit ng konti dun sa rear left na na sidings niya. So hindi na natin magagawa ng paraan yun, hindi, unless palitan yon. Tapos battery niya dead. It's either battery, pero sabi nila alternator daw, bagong palit nila like a year ago. Pero hindi natin masabi kung battery nga ba o alternator, kasi bago din yung battery eh. Wala naman ng pan-test kanina. But anyway, hoping na battery lang ang problema. At least mas mura kaysa alternator. Then susunod, rehistro, kailangan parehistro. Tapos yung spoiler niya nagsasag o bumabagsak. So pwedeng alisin ko na lang or i-retain ko, repair na lang. Tapos cable ng tawag dito, ng rear, left and right door sa likod. Rear nga likod pa. Sira na. So hindi mabuksan from the outside or from the inside. Hindi ko na matandaan, basta ganun. But anyway, yung may-ari kasi taga Guam, bumili siya sa eBay daw ng pyesa na. So yun, nakabili na siya, binigay naman na sa akin. So ang gagawin ko, i-repair ko na lang o i-replace ko na lang. Yun lang naman ang gagawin doon. Tapos ano pa ba? PMS, syempre tagal ng stock. Palit lahat ng fluids niya, transmission, engine oil, yung nga ATF, tapos yung clutch, brake fluid, radiator. Yun ang mga papalitan natin. So the rest all goods. Nabili ho natin
200 of course. Yung price hindi ho natin ma-disclose kasi ang hirap po kasi gaya ng dati na sinasabi ko sa inyo. Pag dinisclose mo yung presyo tapos eto na ginastusan ko na, ang may stick na lang dun sa mga bumibili o halimbawa gusto ko na ibenta sa susunod, ang may stick na presyo na lang sa kanila kung magkano kung binili. Yung ginastos ko hindi na nila na-consider, so parang ang hirap ibenta, so parang mangyayari hindi pa nga ako break even talo pa pag nagkataon. Kaya basta gano'n, so gagastusan ko yan more or less 40 para sa pintura, repair and everything. Yun, so abot din ako na almost 2. Tapos kung gusto ko na ibenta siya, so syempre kahit paano kumita man lang kahit na pa 5,000 pang grocery lang ba, 10,000 kasi kino-content ko lang din lang naman yun, kahit paano kumita lang naman para yung effort ba. But anyway, ayan, iuwi na natin. Nasa likod si Neneng Tawad, tingnan nga natin. Hindi, makabuntot si Neneng Tawad sa likod. Hindi natin makita. Yun, so traffic lang ng konti. Time check for 4:20 na. May gasolina pa naman yun. So hoping na hindi mamatayan si Neneng Tawad. Kasi pag namatay yan, yari, hindi siya magi-start kasi nga hindi nagcha-charge yung battery. Either alternator ayaw mag-charge o yung battery ang hindi nagcha-charge. So matik naman hindi siya mamatayan. Let's hope for the best. Okay, so hintayin natin makauwi tayo sa cover ko ulit. Tapos bukas kung may time sa susunod na araw, yung step by step yung lilinisin natin kung anong gagawin natin yan. Pababalikin natin yung alindog niya ulit. Alright! Very good. Ayun, good evening mga paps. Ito na yung Altis natin. Tapos dito yung ating Sipulgoso. Outside ko lang po siya ngayon. Pero try natin ipasok sa loob. Magkasya. Siksikin natin. At for the meantime, itong spoiler kalasin ko muna para hindi ganyan nakalaylay. Okay, so baklasin natin yan. Normally, kapag kaganyang spoiler na may third brake light, tinatap lang yan sa brake switch o brake light dito sa ano. Hanapin nyo lang yung positive negative ng brake. Yan, makikita nyo yan. Madali lang po yan mga paps. So, kung gusto po ninyong malaman yan, comment down below para gawa natin ng video yan. Okay. Naka 3M siya. Hindi siya nakabutas. Okay. Right. Okay, so lagay muna natin dito. As usual, tambak na tayo ulit. May spoiler pa tayo ng A36 19. Tapos meron tayong aluminum double blade na spoiler dyan. So, dyan muna sila. Okay, so bukas ko na ito i-car wash. For the meantime, pasok muna natin mga auto natin. Gabi na. Basta natin yan. Ang dumi. Charge natin yung battery. Try natin kung may sasalba pa. Ito kasi bubbles na. So kalasin natin to. Yan. Much better walang tintas. Yan Mas malinis tignan. So kalasin natin the rest lahat. Tapos yan, i-correct natin ito yung pagkakadikit nito. Hindi align. So pasasariwain natin ito mga paps. Okay. Nagpalit tayo ng battery. Gana siya. Uy, tagas ng oil. Ang galing to. Bale, pasisilip natin yan. Okay. Hirap pang lutang garahe. Dikit-dikit. Itong EG natin, sagad na rin. Wala na.
Parsagad. Yamete kudasai! Sagaran. But anyway, still thankful pa rin tayo at ipasok natin lahat. Okay, ayos. 4 hours later. Magandang araw mga paps. Ito na yung ating Altis, yung binili natin nung nakarang araw. Okay, itong problema natin. Naipasok na natin dito. Hairline lang talaga ang kanya. Pagitan. Tignan natin dito. Lupit. Sagad-sagaran. Oh. Dito sa likod. Try natin. Napitpit na yung EG natin. Sagad-sagad. Dito. Ito nakakatawa eh. Wala yan. Yan na lang talagang nakikita. Sagad-sagad. But anyway, ngayon, i-detail natin tong Altis. So yun muna ang gagawin natin. Lilinisin natin ng saabot natin makakaya. Inalis ko na spoiler. Alisin natin yung bakas na yan. Yung tint niya makikita ninyo, bubbles na. So alisin natin yan. Tapos, syempre, car wash. Tapos itong malupit. Yan ang papuputiin natin. Yan, para bumalik alindog siya. Okay, so itong gasgas na yan, patitira na lang natin yung Kuya Almer. Gasgas dyan. Meron pa dito, yan, mga gasgas. And then the rest, interior, check natin. Linis ng interior, lilinisin natin. Alright, so without further ado, let's start. Natin kung aandar. Yung battery ng EG, nilagay ko rito. Nag-i-start kahit na matenga siya overnight. So mukhang nag-charge naman yung alternator niya. And then chinarge ko na rin yung battery nito, nag 100% naman, hoping na all goods. Ibabalik ko mamaya. Try natin kung mag-start naman to. Yun, no? Kumana. Okay. Matik nga pala tong Altis natin mga paps. So baba natin konti. Baba. Alright. Okay. Okay mga paps, let's do the cleaning. Ito nga pala binigay ni Utol Joboy Palaboy. I-contact nyo siya kung gusto nyo siyang kung gusto nyo mag-order sa kanya. Yan, Joboy Palaboy. Best friend Johnny. Ito, ang ginamit ko dyan sa EG natin. Walang wax yan. Kasi ito parang may wax na after mong with wax pala. Kaya naman pala, okay. After mong i-wash na to, halo mo lang sa tubig. Punasan mo yan, parang naka-wax. Alright. So try natin dito. Purbahan natin mga papi. Alright. Umpisahan natin. Buhos lang ng konti. Ganyang karaming tubig. Halos 4 liters to eh. Itong kalahati lang naman na ito. Depende sa magagamit ninyo. Tapos buhusan mo na lang. Depende sa preference ninyo. Yun. Tapos gamit tayo ng gamit tayo na ito. Kanain natin. Okay. Hindi natin gagamitin ng pressure wash. Ganito na lang muna. Tinatamad ako magsaksak. Parang naka-wax din siya. Dumadaplis lang yung tubig. Siguro mas mabilis paps kung after na lang maglinis tsaka bibigay yung i-video na ulit, no? One man army tayo eh. So, nalinisan, lumitaw na yung alindog niya. So, punasan lang natin. Then, later on, yung interior naman lilinisin natin. Tapos, engine bay. Yan. Nga pala mga paps. Meron tayong diskarte na sa katulad natin mahilig sa sakyan. Car wash ng car wash. So, meron tayong yan. Makikita ninyo yung hose. Ay, ang tubo na yan. Diyan namin pinapadaan sa laundry area namin kasi second floor eh. Pupunta dyan. Yung pinagbanlawan. At least amoy downy pa. Kaya mapupunta dyan mga paps. Tubig ba? Ayan, kasi may tubig. So yun. Tapos tinatabo ko na lang. Ay tinitimba ko na lang. Siyang pinanglilinis ko sa mga sasakyan. At least makatulong tayo kay Mother Earth. Tapos at the same time makatipid pa tayo sa bill natin monthly. Yun lang naman. Tip lang naman. So ngayon linisin na natin to. Punasan na natin para patuyuin. Okay, so malinis na. So para maging clean look talaga siya. Alisin natin itong mga sticker ng ng rehistro. Alisin yung tint. Alisin ko yung tint dito.
So dito maiwan na siguro para VIP, JDM. Ito alisin natin bubbles na yun. So let's see. Bukan na natin mga paps. Okay. So ito mga madudugo paps. Yung mga tinunaw na ay niluto na ng araw. Ang nipis na ng tint nyo. Napaka-brittle pa pag tinatanggal na ganyan. Tapos ang mahirap dyan, may residue siya ng dikit dito. Na ang hirap alisin yan. Ayan o. Okay. So yan ang ano natin. Yan ang dilemma natin ngayon. Dito tayo tatagal ng konti. But anyway, walang imposible pa rin. Magagawa pa rin natin. Okay. Yun. Ang daming layer ng tint. Naalis ko na yun nandito. Pero meron pa palang isang balot ng tint. Tapos pag nag-aalis kayo ng tint, ito. Meron yan sa online. Yan, yan. Yan ang hanapin ninyo. Para mas mabilis kayong makatanggal ng tint. Okay. Ayun na. Tanggalin naman natin to. Ito yan. Ito gamit yan. Ganyan. Ay, ang pangit ng tint na to. Grabe, natatanggal lang yung film lang sa ibabaw. May residue pa siya, oh, grabe. Yan ang tatanggalin natin tapos. Yan ang madugo. Okay. So sige. Mamaya na yan. Ito naman. Ito paps ang gamit na ito. Tingnan nyo. Ayun o, pag wala to talagang hihirapin kayong maglinis ng tint. Yan o. Yan yung residue, yung adhesive na naiwan ng tint. Kailangan kasi malinis yan eh. Matanggal yan. As usual mga paps, ginabi na naman tayo. Tingnan natin. Oh, dilim na sa labas. Bukasan natin ulit tuloy. Medyo nakakapagod. So ito, nalinis na natin yung tint dito sa harapan, sa gilid. Yung dito na lang malupit eh. Di pa rin natin natatanggal ng tuluyan. Matigas. Matigas yung tint dito. Although nakakalahati naman na tayo. So bukas tapusin na to. Tapos detail ng interior. And then linis ng engine bay. Yun. So magiging okay na to. Okay mga paps, kita kits. The next morning. Isin na rin natin ito paps. Pakadumi. Ito, tanggal din. Pakadumi. Oh. Paps, pinalitan na natin yung battery. So ngayon, meron na siyang battery dito. Okay, nilinis na rin natin yung battery holder niya, yung casing. Pero parang maliit ang battery. Ito ba talaga battery niya? Okay. Next natin tong engine bay, lilinisin na lang natin. Okay. Ngayon, ito, shoutout kay Jap. Tinulungan niya akong magbaklas nitong upuan. Kasi binaklas na rin natin itong panel board sa likod. Kasi ang hirap tanggalin yung tint. Sobrang lutong, nanikit. So ito yung upuan, sandalan, panel board. Okay, so linis na lang to. All good. Ito na mga paps, malinis na. Ito ang napakahirap kong ginawa. So pag-restore o paglinis ng sakyan, itong tint na to, first ever. Napakahirap po. Tinulungan ako ni Japs magbaklas nito. Thank you. Okay, so ngayon, since nalinis na to, dire-diretso na trabaho. Lilinisin natin yan, makikita nyo. Nangingitim na eh. Tapos vacuum ko na lang lahat yan. Ceiling, linisin din natin. So since nabaklas na rin lang naman, mas madali na maglinis ngayon ito. Ayan, kasi baklas na siya eh. Pati upuan. Alright, pati ito. Mas madali nang linisin. Okay, so siyempre, time check, alas 3 ng hapon, kakape muna tayo, tapos banat ulit. Nung tinatanggal ko yung mga tint na to, dun sa windshield, ginamitan ko lang ng glass cleaner, okay na siya. Pero dito talagang malutong, naninikit talaga yung dumi, ay yung tint,
yung adhesive ng tint na may kasamang plastic ng kung ano man laman nun, ginamitan ko itong pambansang ano natin, pampadulas. Okay siya. So, yun. Kung magtatanggal kayo na sobrang dikit, gamitan nyo nito. Siya ko rin gagamitin dito. Yung 3M na dumikit ng ano, ng spoiler. Yan, para malinis tignan. Babari muna natin ng konti. Gamitan natin na ito. Dahan-dahan lang para hindi magasgas yung pintura. Dulas talaga to ha. Pwede rin kaya sa ano to. Ayun no, matatanggal. Alright, okay. Okay, konti na lang. Jaden, in your honest opinion, which is better? The Integra you saw a while ago or our EG? Which one do you prefer? Parang the Integra. The Integra is better? Yeah, kasi it's rare eh. Ah, yeah. Okay. Malinis na yung salamin. Tignan nga natin sa labas. Okay. Lumilinis na. Okay. Last na tong ano, sa headlight. So ngayon vacuum na natin yung loob. Gamit natin pang bansang ano natin. Pang higop. So ito muna mga linisin natin, Paps. Gamit lang tayo ng all-purpose cleaner. O kaya yung mga, kung meron kayong dishwashing liquid, lagyan nyo lang ng konting Clorox lang. Pwede na yun. Wala kayong all-purpose na ano, panlinis. Yan. Buga-bugahan muna natin. Tapos brush. Soft bristle brush lang, Paps, ha? Para hindi magasgas. Brushin na natin. Tanggal yan. Diba? Pumuti ka agad. Okay. So ito namang sandalan. Sa paglilinis ng sasakyan, Paps. Parang sa buhay lang yan eh. Dapat matyaga ka kung may gusto kang ma-achieve. Yan, tulad yan, brush kung gusto mo ma-achieve talaga na malinis, baklasin mo yan. Kasi kung hindi tayo matyaga, wala tayong kahinatnan. Yan o, grabe, dumi yan. Yun, tsaka yan, sosolusyonan natin yan kahit pa paano matanggal yung dumi para hindi naman diring umupo. Para ibig sabihin aya naman pagka hinupuan ng ating mga pasahero o yung makakabili kung ibebenta ko na to. Ayan natin brasin dito. Ayun o, kita nyo, natanggal yung dumi. Yung dumi niya. Okay. Ito na, Paps, yung comparison. Ito yung na-brush natin. In-apply natin ng multi-purpose cleaner. Ito yung hindi pa. Yan. Yan. Ito yung nalinisan. Ito yung hindi pa. Diba? Malinis dito. Dito hindi. Yun. So, linisin na natin ng lubusan. So, ito na mga Paps. Linis na. Okay. Sarap ng upuan. So, we'll do the rest dun sa loob bago pa dumilim uli. Para maikabit na natin, magamit na natin tong ating Altis. Okay, so babari na natin ng chemical muna. Tapos balikan natin lahat yan mamaya para lumambot. Yan. Hindi kapit ng dumi mga Paps. Kailangan na lagyan natin ng foam cleaner para talagang mawala yan. Okay, dito tayo sa kabila. Tindi. Yan. Okay. Yan, Paps, oh. Grabe, oh. Tumutulo. Yan, para pag ginamit na Commander-in-Chief. Ayos na ayos. Pag ginamit din na yung tawad to, matutuwa siya. Mabango. Hey,
Linis na, Paps. Alright, so dire-diretso ko na to. Saka ko na yung video ng buo kapag tapos na. Para ano, matapos na tayo. Gumagabi na naman, Paps, eh. Never pang nabuksan. Okay. Kabit natin to. Alright, so nakabit na yung ating back seat. Ito naman. Okay, so alright. Ayos. So bukas na natin itutuloy as usual, gabi na naman. But so far, yan, ikabit na natin yung mga upuan niya. Bukas na natin kuhanan pag maliwanag. Malinis na rin. Goods, ano ba to? Okay. The next day. Yun, good morning mga paps. Ganda araw ngayon. Medyo tinanghali tayong gumising at napagod tayo maglinis kahapon. So ito na yung ating Altis. Yan, malinis na yung loob. So ito na lang ceiling ang lilinisin natin. Linis na rin tong likod. Amoy amoy mabango. Tapos yung engine bay na lang. Tapos ito na, panghuli natin to. Engine bay, tingnan natin. Oh no! So yan, nalilinisin natin. Alright, itong lalagyanan ng battery, nalinis na natin. So all goods na yan. So next na lang yung engine bay. Okay. Tulad niyan, Paps, oh. Grabe sa dumi. Nanggigitata. Ayun, oh, tumutulo pa. Abrasin natin yan. Gamit tayo ng chamois. Punas-punas. Ayun, no. Diba? Luminis. Oh, ha? Okay. Ayun, Paps, oh. Grabe sa dumi. Itong isa, super dumi. Ito, medyo nawala na. Okay. So, do the rest sa mga iba pa para luminis na. Nagbanlawan ni Commander-in-Chief. Meron pa tong downy. Kaya maganda-gandang panlinis. Tignan nyo mamaya marumi yan. Sobrang dumi. So again, diskarte. Naglagay ako ng dishwashing liquid. Tapos konting Clorox. Ito pa yung kahapon. Ito panlilinis na natin. Kung wala kayong pang detail sa bahay na nabibili dyan sa market. So ito na DIY tayo. Makikita lang to sa kusina ninyo. Okay. Natin gaano kadumi. Well, in fairness, hindi naman pala ganun kadami yung ceiling. Okay. So, ganyan lang naman. So, binalawan natin kanina, diba? Tapos, spray lang dyan. Yun. Tapos, pahid. Isang, lang pala. Isang stroke lang. Yan. Huwag nyo na uulitin dun sa napahiran na ninyo para hindi na kumalat yung dumi. Tulad nyan, Paps, oh. Grabe sa dumi. Nanggigitata. Ayun, tumutulo pa. Abrasin natin yan. Ayun, oh. Diba? Luminis. Oh, ha? Okay. Ayun, Paps, oh. Grabe sa dumi. Itong isa, super dumi. Ito medyo nawala na. Okay. So, do the rest sa mga iba pa para luminis na.
Okay, so ito na Paps yung ano, grabe dumi oh. Baka dumi yung na-acquire ng ating mga sasakyan. So ito na yung ating Altis, malinis na yung loob. Yun oh. Okay, sarap ng sakyan yan. Sarap gamitin, malinis, mabango. Ngayon, medyo tirik pa araw. Pagka medyo wala ng araw dito banda, tsaka natin titirahin tong headlight. Pero for the meantime, ito munang engine bay. Ito naman, naglagay lang ako ng dishwashing liquid or powder detergent soap. Ayan, lagay mo lang dyan. Tapos gamit tayo ng ano, gamit tayo ng brush. Brush mo lang dyan para hindi na natin ipe-pressure wash to kasi ano, mahirap na madali yung ating mga sensors, magka-problema pa tayo. Yun lang. Okay, so babalikan ko kayo Paps after na matapos to. 346 minutes later. So yan na mga Paps, imbis na gamitin natin ng pressure wash, ito na lang. Yan, manual, diba? Para hindi masyadong malakas yung buga ng tubig. Yan o, mamaya yan, malinis na yan. Balik alindog. Sarap maglinis din ng sasakyan na mahirap eh. Siyempre kung hilig mo talaga sa sasakyan, hindi na mahirap para sa yan. Hindi na nakakapagod. And especially pag nakita mo yung outcome. Okay. So, ito, tirahin naman natin itong ano, hood. Done na Paps. Patutuyuin na lang natin. Tapos punas ng chamoy. Tapos yung chemical ng malupit. Then after nun, ito na panghuli natin. Pakikintabin natin yan. Okay. Alright Paps, makalimlim na. Pwede nang tirahin yung headlight. So makikita ninyo ito yung headlight ngayon. Mamaya yan, babalik na sa dating puti yan. Tapos ito, pwede nang tirahin ng pampakintab. After natin ng headlight. Yan o. Okay. May old chemical tayo dito Paps na hindi ko na nagagamit. Actually tumigas na eh. Okay, natin dito. Merong iba, ginagamitan nila ng rubbing compound, buffing, ganun. Sabay ba-buffing nila. Haven't tried, pero try nyo na lang. So ito, yan na siya. So mamaya, makikita nyo na yung pagkakaiba. Na-apply na natin to eh. So konti pa. Tapusin ko muna to para makita yung pagkakaiba rito. Ayan. Unang tirada pa lang yan, papi. Yung na yung pagkakaiba. O, diba? Nag-clear na rito. Ayan. So, clear na rito. Dito, madilim pa rin. Teka, natatakpan kasi mo. Ayan. Okay. Yun, o. Ito mo pagkakaiba, o. Clear. Dito, madilim. So mamaya paliwanagin natin yan. Dito tayo. Up. Kaya tignan mo dito. Yung. Yan na. Okay. Yun o. Diba? Kumpara sa kanina, walang kintab. Ngayon, malinis na kumpara kanina. Ayan, kanina hindi mo makikita yan, diba? Hindi mo mabanag sa loob. Ngayon, tanaw na tanaw na. Gamitin na natin Paps ng pambansang pampakintab. Tirahin na natin. Oho, medyo naghihingal papi ah.
Okay, so ito na mga paps. Linis na, 'di ba? To tapon na natin 'to. Dapat may basurahan tayo. Yan, no, para hindi kung saan nakakalat. 'Yun, no. Ito na siya. Linis. So syempre, hindi rin biro ang maglinis ng sasakyan. Napakahirap, tapos puro sugat ka pa, especially pagka dito nagagasgasan kasi loob ng makina yan yung magasgas na yan, no? Pero well paid off naman lahat ng pagod pag nakita mo na yung pinaghirapan mo, malinis na siya. Alright, so sige, kuhanan natin ang buo to, ilalagay natin doon sa maliwanag. Sabi ko nga, nabili natin nung ng 200,000 to binibenta. So nabili natin to na. Pero may mga gagawin tayong syempre, may mga i-consider tayo like battery supply, hindi nakarehistro, paso na siya. Mapapaso na siya nitong February. Yung climate control niya, ito. May mga buttons diyan na hindi napipindot. So yan yung mga gagawin pa natin. Tapos yung stereo niya, papalitan ko ng touchscreen. Medyo sumasablay-sablay na rin kasi. Tapos ipapapintura natin itong mga yung mga tama dito. Yan. Para makinis. Tapos ipapabuffing ko na ng buo. Plus yung detail natin. Normally kasi ang tanggap natin ng detailing, soft detailing like yung ginawa natin dito, depende sa dumi. Pag sedan, 1.5 to 2.5. Pagka SUV, depende pa rin sa dumi. 2,000 to 3,500. So yan. Pero pag tinignan mo naman na malinis na siya, talagang kaaya-aya na sakyan. Kahit sakay mo pa si Tatay Digong, magugustuhan niya. Sige nga, subukan mo. Yan. So yan yung mga i-consider nating gagawin dito. Tapos nagpalit tayo ng battery. Tapos syempre PMS na rin, oil and everything. So more or less gagastos din ako dito ng let's say stereo, kuha tayo ng mga less than 2,000. Sa climate control, ako naman naayos. So syempre free na labor doon, labor of love lang. PMS siguro abutin tayo ng more or less 10,000 dito. Battery palit tayo 5,000. Tapos mekos na yan. Biglang sumingit si Insan mga papi. Pero ito, lilinisin muna natin itong windshield. May nakita akong dumi bago natin ituloy ang discussion. At yun na nga, yung digital climate control, lilinisin natin yon. Aircon, papaayos natin. Tapos ano pa ba, pintura. Papapintura natin yung mga tama. And then buffing ng buo. PMS. Tapos ano pa ba, stereo, palitan natin, medyo sumasablay na rin eh. And then yung mga iba pa, fluids, palitan natin yan. At basta lahat ng makikita natin dapat ayusin dito hanggat kaya, ayusin natin mga paps. At for the meantime, inilabas muna natin itong unit natin ito para na sa ganon makita natin sa mas maliwanag yung outcome ng ating ginawang paglilinis o pagdidetail dito sa ating Toyota Altis 2003 1.8G. Unit. Ito na yung Altis 2003. Nalinis na natin dashboard, natanggal natin yung mga dumikit na pangit na tint dyan. Nalinis natin yung mga gilid, nalinis natin to, mabang na siya. Yan, nalinis na yan. Maganda rito, 1.8G 2003 top of the line wood cream. Ayan siya paps. Okay, so ang gagawin natin sa susunod, hintayin natin na dumating yung stereo natin, head unit natin na touchscreen, tapos gagawin na natin isabay yung digital climate control. Then dadali na natin kay Elmer for retouch ng mga paint niya. Yun, then tapos na tayo. So ito na yung headlight niya paps, malinaw na kumpara sa dati. Mapapansin niyo, makikita mo na yung loob.
nilabas ko na kasi masikip na sa parking natin. So bago umulan, yan, lalabas muna tayo gamit natin si Maxi. Bibisitahin natin yung Pajero natin nandun kay Kuya Elmer. Pinapintura ko, tapos pinasili yung mga tulo, tapos ano pa ba, pinakondisyon ko kasi babiyahe tayo eh. Hindi ko na na-cover ng video, sobrang busy natin, pero hoping try kong ma-cover pa rin para ma-i-update ko kayo kung anong mga ginawa ni Kuya Elmer sa Pajero natin. So tara, labas muna tayo. Lahon, makulimlim. Itim na. Yun. Yan yun. Oo, ito yan. Kaya minsan parang kinakapos. Oo. Yan ang dami oh. Oo, okay. Ang dami. Nagpalit tayo ng fuel filter. Ayan siya. Pinabuksan natin kay Kuya Elmer para linisin yung turbo. Yung intercooler niya. Dito yung kasama kong ano. Galing sa fuel filter ng Pajero natin. Yun, sobrang dumi. 2 taon na akong hindi nagpalit eh. So inaayos ni Kuya Elmer to. Sinulit-sulit mo eh. Pipinturahan yung ilalim. Ito to. Yung two-tone niya. Eh, marami na rin kasing tama. Tapos naanggihan dun sa kapitbahay. Babapping na rin. Tapos linisin niya yung intercooler. Tapos timing ng linis ng head. Tumatagas yun, dumi. Ng valve cover pala ibig sabihin. Tapos adjust ng kick cable. Tapos to, patitira natin to. Naatrasan na naman kasi to eh. Ayun murong siya. Naatrasan ng truck yung nagdi-deliver sa bahay. So ito na, hindi na natin magawa. Tapos to, pipinturahan to para marinis ulit. 3 days later. Yung mga paps. Yan ang araw-araw na dilema ng parking dito. Nakaangat Ila ba? Oh. Okay, so ngayong araw na to, sira kasi yung yung door lock dito sa rear. Parehong sira. Ito. So yan, nasusolusyonan natin. May mga pyesa na tayo dito. Lagyan natin ng ng kable. Tapos meron tayo nito, palitan na rin natin. Yan, okay. Sira pala yung kumakawit. Ayan, paps. Sira na. Ito. Compare dito, meron pa siyang kawit. Ayan, Ayan. Yung receptionist natin, walang sawang mag-welcome eh. Ayan receptionist ulit. Ayan welcome eh. Na itong actuator, hindi na mahili. So babypass na natin yan. Saka na natin kabitan. Importante na lalak na ngayon. Yan hindi na mabuksan. Problema naman, hindi naman buksan sa loob. So yun naman susolusyonan natin, paps. Alright. Okay. Tigas na to. Kahit ang hila mo ayaw lang, sira na actuator niyan. Ito po ang actuator. Set na. Lock natin. Hindi na mabubuksan. Unlock natin. Nabubuksan. Okay. Tapos pwede na rin buksan dito sa loob. Yun Okay. Set na tayo dyan. Kasi kahapon wala siyang lock eh. Hindi mo may lock. Natin, paps. Alright na. So yan, puro lang yan. Clip lang yan. Tapos 2 tornilyo lang, paps. Pero may kabit, pokpok na lang. Yun tornilyo rito. Dito. And then tapos na. Testing natin. Open. Lock natin. Lock. Lock. Ayun hindi na mabuksan. Buksan natin sa loob naman. Ayun nabubuksan na. Alright. So gawin naman natin sa kabila uli. Usual, 2 uli. Isang tornilyo rito, isa rito, binaklas natin. Tapos hilain nyo lang to. Matatanggal naman yan. Okay. So tanggal na muna. Naman to, pero since iba kulay kasi chrome to. Ito hindi chrome. Ito na ipapalit natin para uniform siya. Tsaka bago lahat. So, kailangan palitan. Putol. Pero meron naman tayo dyan. Kasi gumagalaw pa. Ayan
Okay pa yan. So itatabi natin to. Pero binaklas ko na rin lang. At medyo matinding wiring ang kailangan eh. Yung pops at apakainit dun eh. Ito kagandahan pag nasa dead end ng bahay mo. Kahit inakabalagbag yung sasakyan mo yun sa harapan, okay lang. Alright. Okay. Alright na. So ito medyo madugo tayo dito kasi nagbaklas tayo dyan. Binaklas pa natin to. So yun. Okay, testing natin. I-lock natin. So naka-lock. Ito yung unlock. Unlock, lock. Tapos hilahin natin to. Ayun o. Ayaw na mabuksan. I-unlock natin. Unlock na. Buksan. Yun o. Try ba natin isa pa. Lock. Okay. So pwede na ibalik. Tapos na pops, balik na natin yung settings niya. Ito palang mga Altis na ganito. O3, 1.8G. May mga provision pa pala sa extra speaker. Yan. Kung gusto nyo maglagay. Tapos na yung ating itong window, yung lock na window dyan sa likod. Lock ng pinto dyan sa likod na dalawa. So next na lang natin itong head unit papalitan natin. Hintayin lang natin dumating. Isasabay na natin itong buksan kasi kung titignan ninyo yung blower hindi siya nagre-response. Off natin. Yeah. Nag-off naman yung aircon. Pero pagka in-on mo talagang tsambahan kung saan siya mag-on. Ayun yun. Minsan pwede, minsan hindi. So yan. So lilinisin natin, baka corroded lang pops. Alright, yung ito kaya gumagana. Wala rin. Hindi rin gumagana yung clock. Napipindot naman konti-konti. Alright, so yun ang bubuksan natin. Sabay na natin yan para minsanan. But for the meantime, testing muna natin ito sa labas. Nag-drive box dito sa Session Road. Panagpil na. Pasyal. Guys, lapit sir. Hi, hello.